Tapos magtataka ka kasi lagi nakaasa anak mo sa'yo. Pag-usapan naman natin ngayon ng pagtuturo sa mga bata ng tinatawag na life skills. Sino dito ang naka-experience na mas madali na lang ikaw na lang maglagay ng sapatos ng anak mo sa tamang lagayan? O ikaw na lang maglipit ng mga laruan niya, nakalat-kalat sa lapag nyo? Tama naman talaga, mas mabilis kung ikaw lahat ang gagawa nun. Pero pag ginawa mo lahat ng yun, mas lalong mahihirapan ng anak mo pag lumaki siya. Kasi lagi siya aasa sa'yo. Noong time dati, no? Subukan kong turuan ng anak ko na magsuot ng sapatos niya mag-isa. Ang tagal-tagal. Ang pakiramdam ko, guys, mas mabilis pa kung ako na lang ang gagawa at magsusuot sa kanya. Pero syempre, pinigilan ko ang sarili ko. Nilapitan ko siya, ginabayan ko siya, at sinabihan ko siya na you can do it. Natapos siya. Kahit baligtad pa yung sapatos niya sa paa niya. Pero ang laki ng ngiti niya. Sabay sabi niya sa akin na, I did it, Daddy. Sa maliit na bagay na yun, guys, na-realize ko na napakahalaga na ituro ang life skills sa mga anak natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay hahayaan ko anak ko na gawin niya lahat ng sarili niya. Pero marami mga maliliit na bagay na pwedeng gawin niya ng sarili niya para matuto siya. Paano siya magiging confident kung hindi siyang gagawa? Ayoko na lumaki siyang walang tiwala sa sarili niya, takot na magkamali. Ngayon pa lang, magkaroon na siya ng kakayahan na harapin ang mga problema ng buhay. Kasi pag later on, lagi siyang aasa sa akin, may hirapan siya. Kaya ang lesson learned ko, guys, no, sa ganitong mga ganap. Isang investment para sa ating mga magulang ang pagtuturo natin life skills sa mga anak natin. Investment yan para sa kinabukasan ng mga bata. Ito ang mga naging diskarte ko na naging effective sa akin na sana makatulong din naman sa inyo. Una, mag-assign tayo ng mga simpleng tasks. Bigyan natin siya ng mga gawaing bagay na kaya niya. Hayaan mo siya mag-ayos ng kama, hayaan mo siya magligpit ng mga laruan niya pagkatapos maglaro at iba pa. Sa ganyang paraan, matututo siyang maging responsable sa mga maliliit na bagay. Pangalawa, hayaan natin siyang mag-solve ng problema niya. Kung may maliit siyang problema, kunyari sa sarili niyang laruan, hayaan mo siyang mag-isip ng solusyon. Okay lang na umiyak yan, basta andyan ka lang. Nagmamatsyag, tinatabihan mo yung anak mo, at to the rescue ka, tulungan mo siya kung kailangan na talaga. Sigurado ako na matututo yan maging resourceful at hindi agad-agad sumusuko. Pangatlo, turuan natin ng critical thinking ang mga anak natin. I-involve mo siya sa mga maliliit na desisyon. Kunyari, tanong mo sa kanya, anak, ano sa tingin mo ang mangyayari kung hindi ka kumain ng mga masusustansyang pagkain? Hindi simula siyang mag-reason out, mag-isip, at later on, gagawa rin siya ng mga matatalinong desisyon. Pang-apat at pinaka-importante sa lahat, tanggapin natin ang pagkakamali ng mga anak natin. Kaya mo siyang magkamali. Bahagi ng pagkatuto ang pagkakamali. Huwag kang magalit, kundi ipaliwanag mo sa kanya ang aral na natutunan niya sa bawat pagkakamali na nagawa niya. Kaya ang pagiging independent ng anak mo ay hindi lang para mapadali ang buhay mo, kundi para mas maging handa ang anak mo sa hinaharap. Kaya ang pagtuturo ng life skills na tinatawag ay ang pinakamahalagang regalo na mabibigay natin sa mga anak natin. Ikaw, mommies and daddies, anong life skill ang kasalukuyan mong itinuturo sa anak mo? I-share mo naman yung resulta para makatulong ka rin sa iba.